Mga kababayan, sorry po. Mayroon na naman akong nalaman na isa na namang, kung ating iisipin, ay isa na namang kalokohan tungkol kay BP Sara, na kung ating iintindihing mabuti at ating pagsasama-samahin yung mga bali-balita tungkol kay BBM, tungkol kay Sara Duterte, sira kay BBM, sira kay Sara Duterte. Kung ating susuriing mabuti, hindi na napupokus ang ilan. Ang iba, hindi nakapokus sa pagtatrabaho, sa paggawa ng resolba para maresolba lahat ng mga problemang bumabangon sa ating bansa. Parang ganito lang yan Si BBM, Sara Duterte, dapat sila yung magkatuwang na unti-unting ibangon ang ating bansa sa lugmok na kahirapan. Magkatuwang, magkasama sa pagpapasya. Pero ang nakikita natin iba Tulad nitong bagong-bago din lang nababalita. Si BP Sara, nasa abroad na naman, around the world, ilang bansa na ang pinuntahan. Samantalang ito naman si BBM, reaction ko lang wala akong kinakampihan kahit sino, ako nakakampi ako sa katotohanan. Si BBM, abalang-abala sa pag-iisip, sa paggawa ng paraan para ang ating bayan mapaunlad sa kabila ng napakasalimuot na problema ng ating bansa. Napakagulo. Si BBM nakapokus. Si BP Sara nakapokus din naman. Saan? Sa mga pupuntahan niyang bansa. Nagliliwaliw. Tapos pupukol yung mga balitang masasama, mga salitang masasakit kay BBM na tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho masasama din. Kesyo ganon, kesyo ganito, si BBM bangag, si BBM kurap, si BBM lahat. Tuloy-tuloy nga sa pagtatrabaho. Hindi ba ninyo napapansin yun? Kayo kasi nakatingin, nakapokus kayo sa iisa lang na isipan nyo kung sinong kandidato, kung sinong nasa gobyerno ang sinusuportahan nyo. Hindi kayo nagiging balance. Na yun naman talaga ang dapat. Tingnan ninyo, pansinin ninyo, sa kabilang napakagulo ng sitwasyon natin ngayon, sa loob at labas ng ating bansa, si BBM nakapokus sa kanyang trabaho. Si Sara, liwaliw sa iba't ibang bansa. Pag narito siya sa Pilipinas, abalang-abala din naman siya sa paglalabas ng mga maling balita at masasamang salita tungkol kay BBM. Hindi ba ninyo napapansin? Mga Duterte supporter, mga DDS, gumising kayo. Hindi nyo napapansin yun? Dapat maging bahagi kayo ng pag-unlad ng ating bansa kung ang gusto ninyo ay pagbabago. Hindi Sabi ninyo ay pagbabago. Anong pagbabago? Bagong presidente? Hindi kayo nag-iisip talaga. Hindi nyo alam kung ano pa ang mas napakamasalimuot kapag bumaba ang ating presidente at nagpalit ng bagong presidente. Napakagulo lalo. Kaya mag-isip kayo. Kaya minsan nasasabi ko tuloy kahit mabigat mang bigkasin, yung salitang hindi nag-iisip na lang. Isipin mo, gusto nyo pagbabago, ay sa halip na makipagtulungan kayo at inyong amo, ay sinisira nyo ang gobyerno.
winawaldas nyo pa. Huwag nyo sabihin na sariling gastos ni Sara Duterte yung pagliliwaliw niya. Buti kung siya lang. Mga bodyguard niya kasama niya yun. Sige nga. Yung reaction ko lang ha. Wala akong kinakampihan. Hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Marcos. Maka-Pilipino lang ako. Kaya nga sa mga ibang vlog ko sinasabi ko rin yan Baka kasi magkamali yung iba, sabihin ako yung maka-Marcos. Hindi, maka-Pilipino ako. Kaya pag nababalitaan ko ang ginagawa ng mga inchik dyan sa West Philippine Sea, nasasaktan ng inyong kasubaybay. Yun lang yun. Mga DDS, bantayan ninyo ang inyong amo. At sabihan ninyo na sana tumulong naman sa pagpapaunlad ng bayan, sa bayan. At pagre-resolba sa mga problemang bumabangon. Huwag naman yung dadalawang pinagkakaabala niya, magliwaliw at sirain ang gobyerno. Isipin mo naman yan. Yun ang dapat tungkulin ng Vice Presidente, nakasuporta sa Presidente. Hindi yung lahat ng istorya na mali. Sabihin na natin na hindi siya kasama sa paglalabas ng mga maling impormasyon tungkol kay BBM, mga impormasyong paninira kay BBM, tauhan niya yung gumagawa. Tauhan niya naglalabas ng mga balita. Kung siya ay hindi kasabwat doon, dapat binabawalan niya yun dahil kasiraan din niya yun. Hindi niya binabawalan Ibig sabihin, alam niya yun. Sumusuporta siya ron. Para Para maagaw ang kapangyarihan. Hoy mga DDS, ang kapangyarihan, kaloob. Hindi inaagaw. Kusang ibinibigay. Hindi pinipwersang kunin. Kayo ang gusto nyo pwersahan Sabi nga, yung dinaan sa dahas, hindi mabuti. Yun lang mga DDS, sana makatulong kayo sa problema. Sana mapayuhan ninyo ang inyong amo na makipag-isa na sa ating presidente, sa mga layuning mabubuti ng presidente. Hindi yung siya pa yung nagiging dahilan para ang Pilipino yung magkawatak-watak. Yun lang yun. Sige, bye-bye.